Sa talaan ng kasaysayan ng bansang Pilipinas ay may mga tinaguriang kalaban ng batas o sa Ingles ito ay tinatawag na public enemy. May mga nagsasabi naman na sa kabila ng kanilang paglabag sa batas, kaakibat naman ito ang kanilang sekretong pagtulong sa kapwa. Ngunit kailan nga ba nagiging mali ang tama? Kaya naman samahan niyo ako upang ating alamin ang kwento ng siyam sa public enemy number 1. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe. I-click na rin po ang bell sa tagiliran. Kada 2 araw ay nag-a-upload ako ng mga bagong interesanting mga video. I-subscribe din po ang aking ikalawang channel, ang Karunungan at ang Impormasyon channel. Maraming salamat po. Number 9. Emilio Tiangco. Kinilala bilang ang pinakasikat na pirata sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Emilio Tiangco at ang kanyang grupo ay sinasabing naghasik ng takot sa karagatan ng Pilipinas ng taong 1980s at ito ay umabot pa ng hanggang mga 1990s. Ginamit ng grupo ni Tiangco ang isang hotel bilang base upang manmanan ang buong karagatan na nasasakupan ng Manila Bay. Sa oras na makuha nila ang target na barko ay pinatutubos nila iyon sa halagang $300,000 o katumbas naman ng 15 milyong piso. Inuupahan din ang grupo nito upang magnakaw sa mga barko at magkunyari na ninakawan ito upang makakolekta naman ng insurance ang mga nag-utos. Paminsan pa ang mga nag-uutos at umaarkila sa grupong ito ay ang mismong mga may-ari ng barko. Ang paghahari-harian nito ni Tiangco sa karagatang ng Manila Bay ay natapos ng hijacking nito ang barkong pagmamay-ari ng gobyerno. Ito ay ang MT Tabanagaw, isang barko na oil tanker. Ito ay nagbunsod upang sila ay habuli ng batas at nang mahuli ay sinintensyahan ito ng habang buhay na pagkakabilanggo sa loob ng bilibid. Nang taong 1992 ay nabaril at napatay si Tiangco sa loob ng kulungan. Ang sabi-sabi, ito daw ay nang magtangka itong tumakas. Ayon naman sa mga ilan, ito ay isang setup dahil nang mangyari ito ng mga panahong iyon, si Tiangco ay lumalakad na lang ng may saklay at hindi na makakakilos pa ng maayos. Number 8. Marvin Shyboy Mercado. Kakaiba naman ang kaso ng tinaguriang si Shyboy na si Marvin Mercado. Kung ang nauna sa ating listahan ay naghasik ng takot sa Pilipinas, si Shyboy naman ay unang nasentensyahan ng 8 beses na habang buhay na pagkakabilanggo sa bansang Amerika. Tinagurian bilang ang leader ng gang na tinatawag na Asian Boys na itatag ang gang na ito ng taong 1970s. Bilang ang isang Filipino-American na nakagawa ng krimen sa batas ng Estados Unidos, hinatulan ito matapos na mapatunayan na pinaslang nito ang 8 katao at nagtangka pa itong pumatay ng 10 pa. Ang mga kaganapang ito ay talaga namang umugong sa bansang Amerika at nakakuha ng bansag na Summer of Madness. Sa kasagsagan ng paghahasik ng lagim ng grupo ni Shyboy, ilan sa mga krimen na kanilang ginawa kasama na ang kanyang grupo ay ang pagnanakaw, panghuhold up. Ayon sa mga saksi ay malas ang mapagtitripan ng grupo nito dahil talagang kinikitil nila ang buhay ng kahit sino. Kahit pa ikaw ay napadaan lang malapit sa kanilang kinaroroonan. Nang maging mainit na sa mata ng batas ng Amerika ay tumakas ito pabalik sa Pilipinas at nagpakasal sa isang kilalang personalidad ng mga panahong iyon. Tinangka nitong magbagong buhay dito sa Pilipinas, ngunit ng taong 2007 nang mapatunayan ang sala nito ay ipinadeport ito pabalik sa Amerika upang kanyang pagsilbihan ang mga kasong kanyang tinakbuhan. Number 7. Octavio Ongkoy Parohinog Sr. Nakilala ang grupo ng Kuratong Baleleng bilang ang kriminal na grupo na sinasabi naman na na-rob out kuno ang kaso. Sa mga taong nakakakilalang inargabyado, ang tanging paraan na maisasalarawan ang notorious na grupong ito ay mga walang awa at walang pakundangang uri ng mga tao. Kuratong Baleleng lang ang ibinansag sa kupunang ito. Sinabi na ang ugat ng grupo ay nabuo at nanggaling sa Misamis
Negros Occidental sa Mindoro. Nag-umpisa ang grupong itong buuhin ng mga militar ng taong 1986. Sinasabi na ang pangunahing layunin ng grupong ito ay sugpuin lamang ang noon ay lumalalang problema sa mga NPA o mga New People's Army. Sa pamumuno ni Oncoy Sr., ang grupo ay talaga namang naging matagumpay sa pagkontrol sa mga aktibidades ng mga mapaminsalang NPA na mga panahong iyon. Kanilang siniguro na hindi na lalaki at makapang-aakit pa ang grupo ng mga NPA. Ngunit kasabay naman ng pagiging epektibo nito laban sa bandidong grupo, ay may mga aligasyon na ginagamit din umano ni Paruhinog ang grupo para sa mga gawaing kriminal katulad na lamang ng pagnanakaw, kidnapping at maging ang pangingikil. Ng taong 1997 nga ay natapos ang kwento ng grupo dahil ayon sa mga otoridad na ang grupo ay nagtangkang lumaban kaya sila ay napatay ng mga ito. Sa mga tao naman na nakakakilala sa grupong tinaguriang Kuratong Baleleng ay pawang magagandang mga salita ang maririnig. Binansagan pa nga ang leader na ito na Robin Hood ng Lawis dahil sa dami ng natulungan nito sa kanilang lugar. Sa inyong tingin, mga katinagalog, ang taliwas ba ay magiging tama kung gagamitin sa kawang gawa? Isulat lamang sa section sa ilalim at akin pong babasahin. Number 6. Grepor Butch Beliga. Sa ngayon ay kilala si Butch bilang isang pastor ng relihiyong Born Again. Siya ay nakilala naman bilang isa sa pinaka-notorious na gangster sa kanyang kapanahunan. Ng taong 1960s hanggang 1970s ay namayagpag si Butch galing sa prominente at mayamang pamilya. Masasabi na isa itong spoiled na bata. Lahat ng kanyang layaw ay ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa edad na 16 ay nahatulan na ito sa salang pagpatay. Nilitis si Butch bilang isang matanda. Kanya itong binuno sa penal colony sa probinsya ng Palawan. Ngunit kahit pa sinintensyahan na, ay hindi pa rin nagpaawat si Butch sa paggawa ng pangalan. Sa kulungan nakilala naman ito bilang ang isa sa leader ng mga gang. Isa sa kanyang masidhing paniniwala ay ang pagiging komunista. Kasabay naman ito ay lumipat ito ng relihiyon mula sa pagiging Katoliko. Ito ay sumapi sa pagiging born-again Christian. Sa ilalim ng pamumuno ng noon ay presidenteng si Marcos ay nabigyan ito ng pardon kaya naman ng taong 1976 ay nakalaya si Butch mula sa kulungan. Isa siya sa mga inspirasyon ng mga dating bilanggo dahil mula nang ito ay lumaya ay nag-focus na ito sa gawaing simbahan at kalaunan ay naging pastor at hindi na bumalik pa sa gawaing masama. Number 5. Alvin Flores. Isa sa itinuturing na pinakamailap na kriminal sa kasaysayan ng Pilipinas. Kakaunti lamang ang mga bagay na alam patungkol kay Alvin Flores. Ang gang na itinayo nito ay pinangalan mismo sa kanya. Ayon sa record ng NBI, sa kakaunting kaalaman nilang nakalap patungkol kay Alvin, ay dati umano itong isang waiter na sangkot din umano ito sa carnapping. Dati rin itong kasapi ng Alex Bukayaw Brigade. Ang komunistang hit squad na ito ay ang pangunahing gawain ay ang pangangarnap ng mga sasakyan. Minsan pa di umano naging asset din ito ng mga pulis. Kalaunan ay isa ito sa kanyang naging modus. Nagdadamit ito ng tila ba isang pulis upang makagawa ng mga krimen. Naging sikat ang pangalan ni Alex nang pagnakawan nito ang isang mall sa kasagsagan ng araw. Nakuha nito ang maraming pinakamahal na uri ng Rolex. Ito ay naganap sa Greenfield 5, lungsod ng Makati, taong 2009. Ng taong 2009 din ay napatay si Alvin sa isang shootout nang ito ay manlaban sa grupo ng NBI na tumutugis sa kanya. Number 4. Ben Tumbling Garcia. Ang ika-4 sa listahan ay nakilala sa katawagang Ben Tumbling. Si Benjamin Garcia ay nagsimula sa lungsod ng Malabon. Nakuha naman ito ang kanyang alias dahil isa itong dating stuntman. Kaya naman ito ay magaling sa mga kakaibang mga galawan. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago nang magsimulang mapasama si Ben sa mga iligal na gawain. Nasangkot si Ben sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot, pagnanakaw
pagnanakaw at maging ang carnapping. Lalo pang napag-initan si Ben Tumbling ng mga otoridad nang magsimula nitong kitilin ang buhay ng mga pulis. Ayon mismo sa kanyang kwento ay nagsimula ang galit nito sa mga pulis nang siya ay torturin ng mga ito nang siya ay nasa kanyang kabataan pa. Ito ay sumagad pa umano nang malaman nito na ginahasa di umano ng pulis ang kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng mga illegal na gawain ni Ben Tumbling at nakakatakot na reputasyon ay tinagurian pa rin si Ben bilang ang isang modernong Robin Hood. Ayon sa makanyang nakasalamuha ay ibinabahagi ni Ben Tumbling ang kanyang mga nakukulimbat sa mga kababayan nitong kapuspalad. Sa katunayan nang mapatay ito ng ika-Friday the 13th taong 1981 ay libu-libong mga tao ang sumama sa prosesyon nito upang siya ay hihatid sa kanyang huling hantungan. Number 3, Marshal Baby Ama Perez. Ilang pelikula na ang ginawa na base sa buhay at kaganapan ni Baby Ama. Ang totoong pangalan ni Baby Ama ay Marshal Perez at siya ay ang tinaguriang isa sa pinaka-notorious preso na naipasok sa bilibid sa Muntinlupa. Unang naipasok sa bilangguan si Baby Ama dahil sa pagnanakaw ng pera upang tulungan ang isa nitong kaibigang nangangailangan. Ayon sa mga report, ang kaibigan nito ay nais mag-aral ngunit walang sapat na pera, kaya naman ito ay ipinagnakaw niya. Sa loob ng kulungan ay ininda nito ang iba't ibang klase ng pang-aabuso. Ito ay sinasabing nag-ugat dahil batang-bata ang kanyang itsura. Ngunit ganun pa man, ang lahat ng ito ay nalagpasan niya. Ang tinuturing dahilan ng kanyang pagiging isang malalang kriminal ay nang magpatiwakalang kanyang noon ay kinakasama. Ito di umano ay matapos na ito ay gahasain ng pulis na warden sa loob ng kulungan. Matapos ang masaklap na pangyayaring ito ay naging isang hitman sa loob ng kulungan si Baby Ama. Kalaunan naman ay naging leader ng samahan sa loob ng bilangguan, ang grupo ng Sige Sige Gang. Si Baby Ama at ang kanyang grupo ay ang siyang nagsimula ng isa sa pinakamadugong riot sa loob ng bilibid. Ito ay kinasawi ng 9 na bilanggo at isa rito ay napugutan pa ng ulo. Ng taong 1961 ay isinalang sa electric chair si Baby Ama at doon nagtapos ang kanyang karir bilang ang hari ng selda. Number 2, Nicasio Asyong Salonga. Sino nga ba ang hindi nakakikilala sa isa sa pinakasikat na kriminal sa makabagong panahon? Ito ay walang iba kundi si Asyong Salonga. Tinagurian na ang Manila's Kingpin. Ipinanganak si Asyong sa isa sa pinakasigang lugar sa buong Kamaynilaan, ang Tondo. Kilala man bilang ang public enemy sa kanyang kapanahunan. Sa kanyang mga kapitbahay ay isa naman itong bayani kung kanilang ituring. Kung sa batas siya ay isa lamang matikas na kriminal, sa kanyang mga nasasakupan naman ay itinuturing ito bilang isang bayani. Nasangkot si Asyong sa ilan sa pinakamadugong labanan ng gang sa Kamaynilaan. Sinasabi rin na sangkot si Asyong sa mga ilang illegal na gawain. Ngunit tila ba hindi makuha ng mga alagad ng batas ang patunay sa mga aligasyon. Kaya naman ito ay hindi basta-basta nakukulong. Ngunit sa edad na 26 ay nagtapos ang paghahari ng Kingpin sa Kamaynilaan. Ito ay nang ika-8 ng Oktubre taong 1951. Habang ito ay umiinom ay binaril ito sa ulo ng napag-utusang si Ernesto Reyes. Ito ay sinasabing utos mismo na nanggaling sa walang iba kundi ang lider ng kabilang grupo na si Carlos Capistrano o mas kilala naman sa katawagang Totoy Golem. Number 1, Leonardo Nardong Putik Menencio. Ang naitanghal na ang pinaka-notorious na gangster sa kasaysayan ng Pilipinas ay walang iba kundi si Leonardo Menencio o mas kilala naman sa katawagang Nardong Putik. Kilala si Nardo hindi lamang sa mga illegal na gawain nito, ngunit sa galing nito sa pagtakas sa mga otoridad. Ayon pa sa mga sabi-sabi, si Nardong Putik daw di umano ay palagi ang may dalang anting-anting. Ang tanging kailangan lamang gawin ni Nardo ay tumapak sa putikan o sa basang lupa at ito ay maglalaho na sa paningin ng mga humahabol sa kanya. Nasangkot si Nardo sa mga illegal na gawain. Ilan dito ay ang pagpatay, pagkidnap, hold up, pagnanakaw at illegal na pagbebenta ng mga armas. Ngunit ang pinakasikat sa lahat ng krimen na kanya
kanya di umanong ginawa ay ang Maragondon Massacre sa probinsya ng Cavite ng taong 1952, kung saan kasama ang kanyang grupo di umano ay pinaslang nito ang mayor ng probinsya kasama na ang chief ng pulis sa utos mismo ng kalaban nito sa politika. 3 beses pa itong nakataka sa bilangguan, ngunit sa lahat ng ito ng ika-10 ng Pebrero taong 1971 ay nagtapos ang karir ni Nardong Putik matapos na ito ay masawi ng manlaban sa mga ahente ng NBI na tumutugi sa kanya. Si Nardo ay humandusay matapos ang isang highway shootout. Matatakpan nga ba ng kawang gawa ang mga kamaliang nagawa? At kailan nga ba nagiging taliwas ang tama? Bilang pasasalamat sa walang sawang pagsubaybay sa aking channel, ay nais ko pong i-shoutout ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shoutout sa iyo, Tristan Soriano, Johnson Beltran, JM Verganisa, ex ni Shimia, Jesse Abdon, Joms Aguirre, Ken Tadifa, Ralge TV, Fake Bronze, at kay Rosalie Magaret Campos. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Sana po ay patuloy ang pag-antabay ninyo sa aking channel. Ito pa rin po si Tinagalog at sa inyo po, peace out.